O ito, katulad nitong sinasabi kong fake news ni Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, nung nakaraan daw, nagsimula ang nung nakaraan daw nagsimula ang mga corruption. Dito sa oral argument kahapon, ipinakita dito na wala noong nakaraang administrasyon, kung meron man sobrang konti, at napunta pa sa kabutihan dahil ang daming build project. Ngayon, ang administrasyon na ito, meron bang Supreme Court na mga reklamo nung panahon ni Pangulong Duterte patungkol sa paglipat ng pondo ng PhilHealth, patungkol sa sa maanumalyang GAA? Meron bang? Ngayon meron Claire Castro Ngayon meron. Bakit mo sinisisi kay Duterte? Wala namang kaso si Duterte ng pagnanakaw. Yung mga magulang ni Bongbong Marcos magnanakaw si Imelda, magnanakaw tatay niya. Sigurado magnanakaw din siya. Bakit? Doon siya sa lahi ng magnanakaw galing Ina niyan. Pakinggan niyo itong itong unprogrammed appropriations na pinakamababa daw nung panahon ni PRD, pinakamababa. So ibig sabihin, kung pinakamababa, di napunta yan sa tama. Ngayon mas mataas pa yun. Utang ina man, takin mo 30% o 3% ng national budget natin napunta sa unprogrammed funds. Gago. Appropriations as a share of the total budget across administrations. Ano nakikita nyo sa screen? Arroyo administration, total unprogrammed sa budget is 5.9%. Sa Aquino administration, 5.2%. In fairness kay kay Noynoy tanga lang si Noynoy pero mababa ang niya from 2011 to 2016. Ito kay Pangulong Duterte from 2017 to 2022. Ito buong termino ito 3.9% lang. 3.9. Putang ina, tingnan mo dito sa Marcos administration, ilang taon lang to? 3 taon lang to Yung kay Arroyo, buong termino, 5.9. Yung kay Aquino, buong termino, 5.2. Kay Pangulong Duterte, buong termino, 3.9. Dito kay Bongbong, 3 taon, putang ina, siya ang pinakamataas. 9% ng budget natin. 9%. Kung 7 trillion ang budget natin, magkano yung 9% ng 7 trillion na yun? Imaginein mo magkano yun? Ilang daang bilyon yun? Tama ba? Tama ba na daan-daang bilyon yan? 3 taon lang yan ang budget ni Pangulong Duterte noon, 4 trillion lang. May pandemic pa, may build. Ang budget ni Bongbong Marcos ngayon, close to 7 trillion. Doble. Halos doble ang budget ni Bongbong. Walang programa, walang proyekto, walang bagong eskwelahan, walang bagong ospital. Walang mga build. Putang ina, 9.0. 9% ang unprogrammed niya sa loob lang ng 3 taon. Ganyan katarantado yan. Tapos isisisi nyo kay Duterte. Nung panahon pala ni Duterte yung pinakamababa. Ang dami ng mga proyekto nung panahon ni Duterte. Ang dami mga highway, kalsada, tulay, flyover nung panahon ni Duterte. 3.9%. Tapos nung panahon ni Marcos, 9%, 3 taon pa lang. 2023, 24, 26, 24, 25. 3 taon walang hiya kayo. 2023, 2024, 2025. Kasi yung 2026, nagsisimula pa lang. 9%? Putang ina. So, sinong fake news ngayon? Si Claire Castro. Bakit hindi mo idemanda yan? Bakit hindi mo idemanda, Dave Gomez, si Claire Castro? It was highest under President Marcos Jr. at 9%. And lowest under President Duterte at 3.9%. Chief Justice, Your Honors, good morning, still morning, right? Allow me to present 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets, including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained and programmed. Notably, tingnan ninyo dito sa graph na to. Ayan medyo maliit kasi sa screen ko, pero ipapaliwanag ko sa inyo. Yung pinakabago yan si Marcos, tingnan mo yung graph, ang taas putang ina, parang tama niya, parang amats niya ang taas. Tingnan mo kay Pangulong Duterte. Mababa yung kay Pangulong Duterte. Halos kaparehas lang nung kay Noynoy. Tandaan ninyo kay Pangulong Duterte, merong pandemic. Kay Pangulong Duterte, napakaraming mga proyekto. Tingnan mo, yung Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte na mababa yung budget natin. Tingnan mo kung ano yung, ikaw, isipin mo sa sarili mo, ano yung mga nagawa ni Pangulong Duterte noong panahon niya sa kabila ng mababa yung kanyang budget. Tingnan mo dito kay Bongbong, ang taas, kasing taas ng amats niya.
Tanungin mo sarili mo ngayon, ano yung nararanasan ng Pilipinas? Sa loob lang ng 3 taon to Ano yung nararanasan ng Pilipinas? Maayos ba? May bagong tulay? May bagong kalsada? May bagong eskwelahan? Nadagdagan ba yung benepisyo natin sa kalusugan? May mga gamot ba dyan sa mga pagamutan ng mga pampubliko na dapat silang nagpo-provide ng mga gamot? O ikaw mismo sa sarili mo, tanungin mo, mayamang ka ba? Maayos ka ba? May security ka ba? Simula nung presidente itong ulol na to na ganyang kalaki yung kanyang budget? O, sino ngayon ang magnanakaw? Sino ngayon ang hindi nagtatrabaho? Numbers will show. Na putya sa laki ng pera ng gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon, wala siya nagagawa kahit isa. Wala, ang nagawa niya, puro pamamasyal. Mamasyal sa tulay, mangangkin ng tulay, mamasyal sa ganito, pumunta sa ganyan, maglinis ng imbornal. Utang ina, walang ginagawa yan para sa mga Pilipino. Puros basic, yung gawain pang barangay chairman, yun ang ginagawa ng ulol na yan. O tas sasabihin ninyo ni Claire Castro na nagsimula yung corruption noong panahon ni Duterte. Ang laki ng budget niya ngayon, pinapakita rito sa Supreme Court. Tangina ninyo, nakakahiya kayo. Budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. O, tingnan mo. The increases over the last 3 years. Naintindihan niyo yung sinasabi dito ni Jokno. Nung panahon ni Cory, isang beses lang lumagpas yung appropriations. O yung unprogrammed. General Appropriations Act, yung unprogrammed, mga bossing, isang beses lang tumaas nung panahon ni Gloria. Mas mataas kaysa dun sa NEP niya. Yung NEP, yung budget ng presidente. Nung panahon ni Pangulong Duterte, isang beses din tumaas. Nung basta nung pandemic to Tumaas yung unprogrammed doon sa NEP. Kumbaga, nalagpasan niya yung NEP. Putik dito kay Bongbong Marcos simula 2022 hanggang 2025. Taon-taon, mas mataas ang taas ng unprogrammed unprogrammed funds. Yung National Expenditure Plan o NEP nalagpasan ng General Appropriations Act unprogrammed funds. Nandito sa graph pinakikita yung kulay green, yaan yung National Expenditure Plan. Yung kulay pula, yaan yung GAA. Tapos yung unprogrammed level, nandiyan din. Pucha, ang taas ng unprogrammed level, 3 taon. Kay Gloria Arroyo, 1. Kay Pangulong Duterte, 1 beses. Kay Pinoy nga, hindi tumaas Wala Hindi, in fairness kay Pinoy na bibilib ako sa mga numero na nakikita ko kay Pinoy hindi magnanakaw si Pinoy Ibang klase to hindi natin alam pero kung ang pag-uusapan is yung budget at saka unprogrammed appropriations, unprogrammed funds. Ayan tingnan mo kay Bongbong Marcos, 1, 2, 3. 3. Tangina. Sa loob ng 4 na taon, putragis 3 beses na mas mataas yung insertions nila. Sinong magnanakaw? Sinong kawatan ngayon? Ipaglagay na natin na yung graph na yan is pagnanakaw. Nung panahon ni Gloria, 1 beses nagnakaw. Nung panahon ni Duterte, may 1 beses na nagnakaw. Yung panahon ni Bongbong Marcos, taon-taon may pagnanakaw. Ilagay natin dun sa ganung perspektibo pero hindi siya ganun. Kasi nung kay Pangulong Duterte, justifiable Justifiable kung bakit mas mataas. May mga proyekto na natapos, marami. At may pandemic. Nung panahon ni Bongbong, wala na nga pandemic. Alam mo kung ano pandemic na nararanasan natin ngayon? Yung pandemic ni Bongbong. Yung pagnanakaw niya, yun ang pandemic na naranasan natin ngayon. However, have been particularly large. Those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress.
This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the executive. This is only meant. Diba? Yung national This is not expenditure, to argue ulitin that natin Congress ha. may increase the unprogrammed. Ano natin ha? Nakikita niyo yung graph. Yung green, yun yung national expenditure. Yung pula, yun yung GAA, yun yung budget. Yung yung itim na linya, yaan yung unprogrammed. So mas mataas yung unprogrammed kaysa doon sa budget ng presidente. Paano nangyari yun? Si Bongbong Marcos ang nagpaplano ng budget. Si Bongbong Marcos ang may president's budget. Si Bongbong Marcos ang naglalagay ng mga pondo sa proyekto. Congress ang nag-allocate. Pero si Bongbong Marcos may listahan siya ng mga programa niya. Anong ginagawa ng SONA niya? O kung bobo pala siya mag-forecast. Mas mataas pa yung unprogrammed kaysa doon sa programa niya. Kasalanan niyo talaga yan. Appropriations as requested by the executive. This is only meant to reflect the monumental abuses done by Congress during the last 3 years. Monumental, tinan mo ha, monumental abuses done by the Congress these past few years. Yun yung term na ginamit, monumental. Putang ina niyan, pwede na daw silang tayuan ng monumento ng mga magnanakaw at tarantado daan sa Kongreso. Monumental mga bossing. Matindi yung kanilang sino ba yung mga tinatayuan ng mga monumento? Yung mga matitindi yung nagawa. Nakabutihan para sa bayan, di ba? Yung mga sila Andres Bonifacio, Rizal, may mga monumento yan. Ito daw mga congressman, monumental. Putang ina niyan. Matindi yung kanilang ginawa. Hindi nga lang kabutihan, katarantaduhan sa budget. Sino ba ang Speaker of the House nung nangyari yan? Si Martin Romualdez, pinsan ni Bongbong. Tas sasabihin nyo, walang kinalaman si Bongbong. Hoy, Toby Chanko. Ito, ipaliwanag mo ngayon na ang presidente ang pumipirma ng budget pero si Martin Romualdez ang gumagawa ng budget. Magpinsan sila. Sa tingin mo, hindi sila magkasabwat? Yan yung sinasabi natin katarantaduhan ninyo eh. Ngayon, BBM pa. Ito may mga pruweba kami may mga pruweba kaming ganyan. Pag nag-content ang mga Duterte supporter, laging may ganito, nagre-react kami sa mga balita at dinidebunk namin yung mga balita. Kayo, putangin na ninyo, wala kayong alam. Hamon kayo ng hamon ng debate, mga tanga naman kayo magpaliwanag. Maglabas kayo ng mga report na may mga datos na ganito. Ito pinag-uusapan to sa Supreme Court. Hindi to basta-basta mga datos ha. Hindi to gawa-gawa lang katulad ng mga bobo nyo, mga pangit ninyo na mga vlogger na ang mga follower wala pa sa kalahati. Utangin na ninyo. Ito sa Supreme Court to ipinag-deliberate. Utsa yan. Napakagagaling ng mga maestrado dyan. Lolokoy mo yung mga maestrado. Itong mga numero na to, legit ito. Yung mga numero ninyo, yung mga 30,000 na namatay, puta pag tiningnan mo sa 30,000 namatay, 100 dun, 1,000 dun yung namatay sa bangungot, 1,000 namatay sa pneumonia, 1,000 namatay sa COVID. Utang ina ninyo, tapos isasama nyo sa crime against humanity, mga gago kayo. Ito, legit. Yan. 2023, 2024, and 2025 national budgets. By design, unprogrammed appropriations serve as standby appropriations. Di ba? Yan yung mga issue natin ngayon. Putangin na ninyo kayo yung mga kawatan eh. Sisi kayo ng sisi, mga hayop kayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pala